hakbangin ng mga bansa sa Timog Silangang Asya kaugnay ng likaskayang pag-unlad. Sa Timog Silangang Asya, abala ang bawat pamahalaan sa pagsama ng SDGs sa mga patakaran upang makamit hindi lamang ang pambansang pag-unlad, kundi ang rehiyonal na layunin nito. Bilang isang popular na destinasyon ng turismo, kinikilala ng Thailand ang kahalagahan ng pagpapanatili ng turismo sa bansa para sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiya at pangkapaligirang konserbasyon. Sa kanilang Tourism Development Plan 2023 to 2027, patuloy na isinasagawa ng bansa ang hangad nitong gawing pangunahing wellness destination ang Thailand. Binibigyang diin ng Thailand ang pagpapaunlad ng ekonomiya kung kaya't iniugnay nito ang mga plano sa SDG 8, ang disenteng trabaho at paglago ng ekonomiya, at SDG 9, industriya, pagbabago at infrastruktura. Sa puntong ito, ang pamahalaan ng Thailand ay nagtalaga ng mga programang nakapagsusulong ng inobasyon, entrepreneurship at pagpapanatili ng industriya na nakapokus sa teknolohiyang digital at enerhiyang renewable. Saklaw rin ng kanilang programa ang pagbabawas sa kahirapan at pagpapaunlad ng lipunan na kaugnay ng SDG 1, walang kahirapan, at SDG 4, dekalidad na edukasyon. Ito ay binibigyang buhay nila sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga programang panlipunan, dekalidad na edukasyon, at pangangalaga sa kalusugan. Bukod dito, binibigyang diin din ng bansa ang sumusunod. SDG 13, ang pagkilos sa pagbabago ng klima, SDG 15, buhay sa lupa, SDG 12, responsabling pagkonsumo at produksyon, at SDG 14, pagbibigay proteksyon sa buhay katubigan, SDG 5, pagkakapantay-pantay ng kasarian, at SDG 3, mabuting kalusugan at kagalingan. Ang pamahalaan naman ng Pilipinas ay naglinang ng Ambisyon Natin 2040, Philippines Development Plan 2017 to 2022 at Philippines Development Plan 2023 to 2028 na nagsilbing plano ng bansa para sa pag-unlad. Nakapaloob sa mga planong ito ang mga prinsipyo, estratehiya at programang may kaugnayan sa SDGs. Dahil salantad ang bansa sa mga kalamidad at natural na sakuna, bukod pa sa climate change, binigyang halaga ng pamahalaan ang SDG 13, pagkilos sa pagbabago ng klima, at SDG 11, pag-unlad ng mga lungsod at komunidad. Malaking pagsisikap ang isinasagawa ng mga bansa sa pagpapahusay ng katatagan ng mga pasilidad at iba pang bagay kaugnay ng klima, pagsusulong ng mga programang may kinalaman sa enerhiyang renewable, pagpapatupad ng mga planong makatutulong sa pagpapanatili ng kaayusan sa mga lungsod, at pagpapabuti ng disaster risk reduction and management. Patuloy ring isinasagawa sa bansa ang iba't ibang programa para sa proteksyon ng mahihirap at iba pang mahihinang pangkat. Kasama sa programang ito ang pagkakaloob ng conditional cash transfers, health insurance, education assistance, at livelihood support. Ang sumusunod ay ilan pa sa pinagtutuunan ng pansin ng Pilipinas kaugnay ng SDGs, ang SDG 2, walang nagugutom, SDG 12, responsabling pagkonsumo at produksyon, SDG 3, mabuting kalusugan at kagalingan, SDG 7, abot kaya at malinis na enerhiya, at SDG 13, pagkilos sa pagbabago ng klima. Kasama ang SDG 9, industriya, pagbabago at infrastruktura, na tumutugon sa implementasyon ng programang Build, Build, Build na nakapokus sa proyektong infrastruktura upang mapahusay ang linya ng transportasyon, supply ng tubig at digital connectivity. Tulad ng ibang bansa, ang Malaysia ay nakagawa na rin ng hakbang tungo sa pagsusulong ng SDGs.
Sa 11th Malaysian Plan or 11MP 2016 to 2020, binalangkas ng pamahalaan ang estratehiya at polisiya upang mapagtagumpayan ang SDGs. Saklaw ng planong ito ang matinding paglilinang ng sumusunod na sektor: pagwawakas sa kahirapan, pagkakaloob ng dekalidad na edukasyon, abot kayang pabahay, pangangalaga sa kalusugan, at pangangalaga sa kapaligiran. Binibigyang diin din ng bansa ang green technology at enerhiyang renewable upang maibsan ang suliranin sa climate change at tuloy mapabuti ang likaskayang pag-unlad. Saklaw nito ang pagsulong ng kahusayan ng enerhiya, paglilinang ng pinagkukunan ng enerhiya, at pagpapakilala ng mga polisiya at insentibo sa pagsuporta sa pag-unlad ng green industries. Aktibo ring nakikiisa ang Indonesia sa pagpapatupad ng SDGs. Nakapaloob sa pinakahuling National Medium-Term Development Plan o RPJMN 2020 to 2024 ng bansa ang SDGs bilang batayan nito sa pagpapaunlad. Nakapokus ang plano ng bansa sa pagwawakas ng kahirapan, pagpapaunlad ng infrastruktura, paglilinang ng yamang tao, pagpapanatili ng malusog na kapaligiran, at pagpapaunlad ng ekonomiya. Inilunsad ng Indonesia ang SDG Villages Program o Program Desa Tangguh na layong mapalakas ang mga kanayunan ng bansa upang makamit ang pagtatagumpay ng SDGs na nakapokus sa pagtaas ng antas ng buhay ng mga tao sa kanayunan. Kasama na rito ang pagkakaloob ng dekalidad na edukasyon, malinis na tubig, sanitasyon, pagpapanatili ng agrikultura at pagpapalakas ng ekonomiya. Kasama sa programang ito ang panawagan ng pamahalaan sa mga mamamayan nito na suportahan ang programa upang makamit ang layon ng SDGs. Bilang isang bansang mayaman sa biodiversity, binigyang prioridad din ng pamahalaan ang pangangalaga sa kapaligiran kaugnay ng SDG 13, pagkilos sa pagbabago ng klima, at SDG 15, buhay sa lupa. Saklaw ng programa para dito ang pagpapababa ng greenhouse gas emission, pagpoprotekta sa kagubatan at biodiversity, at pagsulong sa pagpapanatili ng paggamit ng lupain. Isinulong din ng bansa ang pagkakamit ng SDG 3, mabuting kalusugan at kagalingan, sa pamamagitan ng Pambansang Health Coverage Program. Ito ay nagkakaloob ng abot-kaya at naa-access na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng mamamayan. Bilang kasapi ng United Nations at ASEAN, aktibo ring nakikiisa ang Singapore sa SDGs. Nakabalangka sa National Sustainability Blueprint 2015 o plano ng pamahalaang Singapore ang programa para sa SDGs. Binigyang diin ng bansa ang pagpapatupad sa SDG 6, malinis na tubig at sanitasyon, SDG 7, abot kaya at malinis na enerhiya, SDG 11, pag-unlad ng mga lungsod at komunidad, SDG 12, responsabling pagkonsumo at produksyon, at SDG 13, pagkilos sa pagbabago ng klima. Ang bansa ay nakapagpatupad na rin ng iba't ibang paraan upang maisulong ang pagkakaroon ng malinis na enerhiya, pagpapanatili ng maayos na lungsod, pagbabawas ng basura, maayos na pangangalaga sa tubig, at pangangalaga ng biodiversity. Gayon din, ang bansa ay nakapagpaunlad na ng ekonomiya na nakapagsusustina sa pagkonsumo at produksyon kaugnay ng SDG 12. Ang Singapore Smart Nation Initiatives na kaugnay ng SDG 9, Industriya, Pagbabago at Infrastruktura, at SDG 11, Pag-unlad ng mga lungsod at komunidad, ay kahanga-hangang na isusulong gamit ang kapaki-pakinabang na teknolohiya na nakapagpapabuti sa pagpaplano ng mga lungsod, transportasyon at serbisyong pangkalusugan sa tulong ng mga mamamayan ng bansa. Mahalaga rin para sa Brunei ang pakikiisa sa SDGs ng ASEAN.
Sa pinakahuling bisyon ng Brunei na Brunei Vision 2035 o Wawasan Brunei, nakabalangkas ang pagsusulong ng SDGs sa bansa. Inaasam din ng Brunei na sila ay makilala sa kanilang mga mamamayan na may mataas na antas ng edukasyon at dekalidad na kakayahan, na may mataas na antas ng pamumuhay at dinamiko at likas kayang ekonomiya sa taong 2035. Nakatuon ang plano ng bansa sa SDG 7, abot kaya at malinis na enerhiya, at SDG 13, pagkilos sa pagbabago ng klima. Tinitiyak ng bansa ang implementasyon ng mga pangunahing programa sa pagsusulong ng enerhiyang renewable, pagpapahusay ng enerhiya, at pagpoprotekta sa biodiversity at likas na yaman nito. Bilang tugon sa SDGs United Nations, itinalaga ang Myanmar Sustainable Development Plan MSDP 2018 to 2030. Itinuon ng bansa ang kanilang programa kaugnay ng SDG sa SDG 1, walang kahirapan, at SDG 4, dekalidad na edukasyon. Dobleng pagsisikap ang isinagawa ng bansa upang mapahusay ang edukasyon, serbisyong pangkalusugan, at programa sa proteksyong panlipunan, partikular ng mahihina at mahihirap na populasyon. Nakapaloob naman sa Rectangular Strategy for Growth, Employment, Equity and Efficiency in Cambodia, ang SDGs. Ang planong ito ay nakapokus sa SDG 1, walang kahirapan, SDG 4, dekalidad na edukasyon, SDG 2, walang nagugutom, SDG 8, disenteng trabaho at paglago ng ekonomiya, SDG 13, pagkilos sa pagbabago ng klima, SDG 15, buhay at lupa. Masigasig na pinagpupursigihan ng bansa ang pagpapahusay ng pagkakaroon ng akses sa edukasyon, serbisyong pangkalusugan, mga programang magbibigay ng proteksyon sa mga mamamayan at pagtatatag ng infrastruktura, partikular na sa mga nayon. Kaugnay naman ng SDG 5, pagkakapantay-pantay ng kasarian, ginagawa na ng bansa ang masusing paraan upang mapabuti ang kalagayan ng kababaihan sa edukasyon, kalusugan, oportunidad sa ekonomiya, at pakikiisa sa politikal na pagpapasya. Kinikilala rin sa Laos ang kahalagahan ng SDGs. Binibigyang halaga sa bansa ang pagwawakas sa kahirapan at paglilinang ng lipunan kaugnay ng SDG 1, walang kahirapan, at SDG 4, dekalidad na edukasyon. Matinding pagsisikap ang isinasagawa ng bansa tungo sa pagpapahusay ng akses sa edukasyon ng nakararaming populasyon, pagkakaloob ng serbisyong pangkalusugan at proteksyong panlipunan, lalo na sa kanayunan. Mahalaga ring pinagsisikapan ng bansa ang pagpapahusay at pagpapanatili ng agrikultura at pagpapaunlad ng mga nayon at pagpapahusay ng kabuhayan kaugnay ng SDG 2, walang nagugutom, at SDG 8, disenteng trabaho at paglago ng ekonomiya. Nakapaloob din sa National Action Plan for the Implementation of the 2030 Sustainable Development Agenda ng Vietnam ang masusing implementasyon ng SDGs. Dahil sa nakaraang karanasan sa kasaysayan ng bansa, itinuon ng Vietnam ang programa nito sa SDG 1, walang kahirapan, at SDG 4, dekalidad na edukasyon. Binibigyang diin nito ang pagkakaloob ng higit na serbisyong pangkalusugan, edukasyon, proteksyong panlipunan, at pagpapaunlad ng infrastruktura, lalo na sa mga kanayunan. Binibigyang focus din ng bansa ang pagpapabuti ng gawaing pagsasaka, pagpapaunlad ng produktibidad, at pagpapanatili ng seguridad sa pagkain at pagpapaunlad ng kabuhayan sa mga nayon, kaugnay ng SDG 2, walang nagugutom, at SDG 8, disenteng trabaho at paglago ng ekonomiya. Hindi rin naman binaliwala ng bansa ang implementasyon ng mga paraan upang mabawasan ang epekto ng climate change,
pagpapasagana ng enerhiyang renewable, pagpoprotekta sa likas na yaman, konserbasyon ng biodiversity, at pagsasaayos at pagpapanatili ng malusog na kapaligiran. Sa pangkalahatan, kinilala ng ASEAN ang ilang lungsod sa rehiyon bilang nangunguna o model cities na nagsisikap sa paggawa ng hakbangin upang makaambag sa SDGs. Halimbawa ng mga lungsod na ito ang Davao at Dipolog sa Pilipinas, Kep sa Cambodia at Malang naman sa Indonesia. Ang Malang ay nakilalang nanguna sa pagtatatag ng mga Community Recyclable Recovery Center na tinatawag na waste banks na binibigyang diin ang SDG 11 sa mga napananatiling lungsod at komunidad, SDG 12 sa mapanagutang produksyon at pagkonsumo, at SDG 14 sa kalusugan ng mga karagatan. Sa Laos, ang UNESCO World Heritage City ng Luang Prabang ay nagbigay prioridad naman sa wastewater treatment. Sa Cambodia, Kep at Pursat. Sa Myanmar, ang Yangon, Mandalay at Pien Ulwin. Nakikipagtulungan ang mga opisyal ng lungsod, negosyante at mga civil society volunteer upang palakasin ang waste management system na direktang nakaambag sa SDG 6 sa tubig at sanitasyon. Bilang pagpapatuloy sa SDGs at pagpapabuti pa sa mga layunin ng organisasyon, inilunsad ng ASEAN ang ambisyon nito sa Kuala Lumpur. Sa pagkakataong ito, inilunsad ng ASEAN ang Declaration on ASEAN 2025. Muli ang ating tinalakay sa Quarter 4, Week 4, ang ASEAN at hamon sa likaskayang pagunlad ng Pilipinas at ng Timog Silangang Asya.